nakakaawa. Hindi pwede yon. Hindi pwede na ang prangkisa ay ang awa ang basihan. Dapat yan yung kung ano yung nakakabuti sa publiko. Hindi pwedeng awa-awa. Ano na yan? Kawawa naman yung operator, kawawa naman yung driver, walang pera. Paano yung namatay? Hindi kawawa? Yung operator ang kawawa? Yung namatay, hindi? Nandun ako. Pero noon araw ay talagang pwede mong maipagbalaki yan sa buong mundo. Pero isipin nyo naman, ang lahat ng mga bansa ngayon, pinagmamalaki nila yung kanilang mga bullet trains, yung kanilang mga MTR, o yung Metro Transit Railway nila, yung mga monorail nila, yung mga electric buses nila. Ang gaganda naman ay mga pag-usapan natin at gusto kong magbigay ng komento tungkol dito sa transport modernization. Itong transport modernization, hindi naman ito ngayong administrasyon lang ni Pangulong Bongbong Marcos Noon pang panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo ay iplinano na at gusto na ipatupad yan. Kaya lamang ay palagi na lang napagliliban hanggang sa ngayon ay talagang naisipan ng ating pamahalaan ni President Bongbong Marcos, sang-ayon na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto na kailangan na talagang ituloy. Bakit? Ang unang-unang konsiderasyon dito ay yung public safety, public convenience. Ayan. Tanungin natin, ang mga jeepney ba, ilang taon na yan? Ang iba dyan sa kanila, 20 taon na higit na tumatakbo pa rin ng kalsada. Puro usok at karag-karag. Yan ba ay hindi pa ba dapat palitan yan? Ang consideration dito ay yung public safety. Ngayon, more than 70% na, halos 80% na ng mga transport groups ay nakapag-comply na. At ang naiiwan na lamang ay mga 20 to 30% ang mga ayaw pang mag-comply. At sila pa yung mareklamo. Ngayon, bakit itinigil, bakit ipinapatigil ng Senado ang pag-implement ng modernization na yan? Ano naman ang dahilan? At nag-comply na yung mahigit 70%, ito na lamang 20% ang natitira, ay gusto pa nilang sundin ang boses nitong mas nakakaunti kaysa doon sa mas nakakarami. Isipin nyo naman, ang Pilipinas, pinagmamalaki ng gusto yung Manila jeepney na yan. Oo, nandun ako. Pero noon araw, ay talagang pwede mong maipagbalaki yan sa buong mundo. Pero isipin nyo naman, ang lahat ng mga bansa ngayon, pinagmamalaki nila yung kanilang mga bullet trains, yung kanilang mga MTR, o yung Metro Transit Railway nila, yung mga monorail nila, yung mga electric buses nila. Ang gaganda, mga napaka-komportable, napaka-convenient sa mga pasahero. Tapos tayo, gusto pa rin nating manatili dyan sa Manila jeepney na mga bulok-bulok, lokbo-lokbo, karag-karag, mabaho, mausok. Yan pa ang dapat na progresyo na gawin natin. At tapos ang katwiran nila, kasi wala silang pera na pambili ng bagong sasakyan. Abay, pambihira naman. Ang pagiging operator ba, ang pagbibigay ba ng prangkisa ay dahil sa awa? Bakit ganon? Ang Certificate of Public Convenience binibigay dahil ang iniisip natin dyan ay yung safety at conveniente ng mga pasahero, mga publiko. Hindi pwede dyan yung awa-awa. Kung wala kang pera, wala kang karapatan mag-operator. Mag-iba ka na hanap buhay. Hindi pa pwede na, nakakaawa na, hayaan mo na, 30 years na yung bulok niyang sasakyan, 30 years na karag-karag. Nakakaawa naman. Hayaan mo na yung mga pasahero mahirapan o mausukan o kaya masira o may mabangga. Ganyan. Nakakaawa. Hindi pwede yon. Hindi pwede na ang
prangkisa ay ang awa ang basihan. Dapat yan, yung kung ano yung nakakabuti sa publiko. Hindi pwedeng awa-awa. Kung wala kang kapital, wala kang karapatan na mag-operator. Dahil ang number one requirement for being awarded as an operator, for being given the franchise to operate, for being given the certificate of public convenience, ang number one requirement dapat dyan ay financial capacity. Bakit? Halimbawa, ang isang jeep nakabangga, nakasagasa, namatay yung nasagasaan. Pwede ba naman natin sabihin yun? Pabayaan mo na yan. Kawawa naman yung operator, kawawa naman yung driver, walang pera. Paano yung namatay? Hindi kawawa? Yung operator ang kawawa? Yung namatay, hindi? Dahil yung bayad sa ospital, yung bayad sa palibing, ala naman sabihin mo, hayaan mo na yan, kawawa naman yung operator, walang pera. Kaya nga kinakailangan ang number one requirement dyan sa Certificate of Public Convenience o yung franchise na tinatawag o yung prangkisa, number one requirement ay financial capacity. Sapagkat ang isang operator ay hindi ang role para kumita lamang, kundi yan ay responsibilidad sa publiko. Meron kang responsibilidad sa mga mananakay, sa mga publiko. At yan, dapat ang iyong serbisyo ay tuloy-tuloy, bukod sa kumbinyente, tuloy-tuloy, hindi ka pa sira-sira. Mahirap naman yung palaging nasisira sa sakyan mo, wala kang perang pampagawa, palaging sira. Ibig sabihin nun, ang nahihirapan din ay yung publiko. Kaya ang number one na consideration dyan is public safety, public convenience, and the responsibility of the operators. Kaya dyan, financial capacity is the number one requirement. Hindi pwedeng awa-awa. Kung wala kang kapital, para maging operator, mag-iba ka ng hanap buhay. Magtinda ka. Magtinda ka sa palengke. Pero hindi po pwede, nasasabihin mo sa akin, kawawa naman ako, 30 years na sa sasakyan ko. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman problema yung driver dyan. Ang may problema dyan yung operator kasi ayaw lang nilang maglabas ng kapital, ayaw nilang mamuhunan. Hindi naman kinakailangan bayaran nila ng buo yan. Meron naman mga installment yan. Ang problema, gusto nilang pigain yung mga bulok nilang sasakyan. Gusto nilang pagkakitaan pa rin yung mga bulok nilang sasakyan. Kaya ang nangyayari, ay awa. Hindi pa pwede yun. Ang publiko ang dapat na nating tingnan, yung serbisyo sa publiko, yung kaligtasan nila, yung kumbinyente nila. Kaya para sa akin ay hindi tama yung ginawa ng Senado na ipatigil yan. Maraming salamat.